Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate guides upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para mag-updated ka at ma-notify ka tuwing may bago tayong mga reaction and analysis video about sa mga pang-araw-araw na balita sa social media, mapait bulaga man or showbiz happenings. Anyway, eto na nga para po sa gabing ito, ang atin pong mainit na pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa Battle of Noontime Show na kung saan ramdam maski po natin talaga ang pagbabago ng difference ng Showtime at ng Itbulaga. Kumbaga, kung dati kaya tayong yapak-yapakan ng mga taong ubod ng kahambugan sa katawan, although hindi naman talaga tayo naapak-apakan kasi ang Itbulaga naman ay legend na yan eh. Feeling lang din nila mga kadabrikats kasi tahimik po tayo. Hindi natin sila pinapansin. Nakala nila ay mataas na sila. Pero ngayon, tila baliktad ang mundo. Sila po yung nananahimik kasi hindi po may pagkakaila eh. Na talagang unti-unti nang natatapos yung shine ng Showtime sa GMA7. Anyway, bago po pala tayo magpatuloy mga Kadarikals, nais kong shoutout ang mga nanonood sa atin ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok at pag-abang na aking update. And sa atin pong mga commentors from Japan, ayan, meron po tayong mga viewers sa Japan. Shoutout po sa inyong lahat. Sabi nga po dito, legit Kadarikals, TVJ forever watching from the land of the rising sun. From Japan, we are all here. Solid Itbulaga, our best na noontime show since 1979. O, diba ang sarap pong pakinggan? Our best noontime show since 1979. Gusto ko po yun. Sayang at hindi ko kayo, pangalan yung hindi ko ma-shoutout. Anyway, meron naman po tayong nabasa from our commentors na bakit daw ang iginigiit natin ay yung online viewers, dahil ang importante naman ay ang ratings. So, ito po from Ariel Hermoso, and lagi ko siyang nakikita dito sa ating channel, no? Nakasubaybay din po siya sa atin pong mga update. And yun nga, since ang update po natin ay yung natutuwa tayo na ang taas po ng rate ng ano natin ngayon, viewers online. Pumapalo na po ng 100k. Kahapon pala ay pumalo talaga ng 100k ang live viewers. During Gimme 5, sa television po kasi tayo nakatutok eh. Of course, to support the ratings of Itbulaga. Anyway, mabalik po tayo doon sa sinasabi nga na ratings naman daw ang importante, hindi naman ang online na viewers. So, para naman po sa amin kasi, masaya kami dito sa improvement ng Itbulaga. Every single step na nakikita namin, yung pinagpaguran ng TVJ, nagbubunga, sobrang masaya na po kami. And huwag kayong mag-alala about naman dyan sa ratings na yan. Susunod na rin yung ratings na yan. Huwag kayong mag-alala, baka mamaya magulat po kayo. Pag mulat ng inyong mga mata, pagkabungad ninyo sa inyong social media, makikita ninyo ay kahit nasa widest reach channel ang Showtime, ay nangunguna na ang Itbulaga. And para naman sa mga nagsasabi na ito lang naman ang kaya nating ipagmalaki, yung online na viewers. Ito, at atin pong ipeflex ang big prizes na ipinamigay po ng Itbulaga noong August 20, 2024 na nasaga po natin. Grabe, ang laki po, no? 205 total po lahat ng ipinamigay ng TVJ. 205,000 pesos. Napakalayo po ng agwat sa 25,000 pesos ng Showtime. So,
Wala naman kaming problema, actually, tungkol dito sa pinamimigay ng Showtime. Ang importante, may natulungan or meron pong nabigyan, di ba? And hindi naman kaso kung sino ang nagbigay na kapag si ganito, kailangan malaki. Ang importante is yung bukal sa puso mo. Subalit, kagaya nga ng sinabi ko, para po doon sa mga nagsasabi na online viewers lang naman ang kayang ipagmalaki ng Itbulaga. So, ano pala po ito? Kung tutuusin, hindi na kailangang isampal pa kung ano po ang kayang ipagmalaki ng Itbulaga. Pero hindi po namin maaatim na mga supporters na ginaganyan nyo ang EB na napakalaki pong tulong at napakalaki po ng silbi sa atin pong lipunan. Kayo po ba? Ano po ang inyong silbi sa lipunan natin? Bukod sa manghila na lamang po pababa at manira ng kapwa. Samantala, dumako naman po tayo sa ating update kay MVP, Sir Manuel V. Pangilinan, na kung saan kaliwat kanan ang natatanggap, na kung ano-ano pong hanash ng mga basher na naghihirap na raw, wala nang kinikita sa Itbulaga, sa TV5, lugi sa TVJ at kaya sa pagkuha kay Kuya Will, and then wala man lang daw ibinigay na reward kay Yulo. So, eto. Ayon sa atin pong nasagap na balita, well, dati pa naman po na bago pa man manalo at mag-uwi ng gintong medalya, itong si Carlos Yulo, ay ang laki na po ng naiambag at naibigay na tulong ni MVP dito. Training, donation, etc. Alam mo yung andun talaga yung puso na MVP sa sport eh. And kaya nga sabi niya 'di ba sa basketball, kahit sabihin nung iba na wala siyang mapapala doon, ito yung kultura na natin mga Pilipino. Ang basketball hindi na mawawala sa buhay ng mga tao. And bakit niya hahayaan na mawala ito sa atin mga Pilipino? Kagaya ng pagkuha niya sa Itbulaga. Parte na po ng ating lipunan. So, bakit nga naman hahayaan na mawala ito sa atin? Kaya dito kay Yulo, may maiuwing medalya or wala? Since ito po ay pambato ng Pilipinas, ang suporta po ni MVP ay nandoon mula simula. So, bukod po doon sa mga naibigay na ni MVP, ito po mula sa News 5 ay nakatanggap ng 10 milyon daw na cash reward si Olympic double gold medalist Carlos Yulo at tig 2 milyon sina Olympic bronze medalist Nesty Petacio at Aria Villegas mula kay MVP. O dun pa lang, no, 14 milyon na agad yun. Grabe nga naman ang inilabas ni MVP or ng MVP Group of Companies ni Chairman Manny V. Pangilinan. Ito ay kasunod ng kanilang tagumpay sa Paris 2024 #Olympic Games. Nakatanggap din ng 5 milyon ang coaching team ni Yulo at 2 milyon ang boxing coaches. So, 14 plus 5 plus 2, nasa 21 million guys. Grabe, napakalaki ng inilabas ni MVP. Ito po ay prices lang para sa mga naghirap, dugot pawis ang inalaya para po sa karangalan ng Pilipinas. Dagdag na MVP, patuloy ang kanyang suporta sa mga atletang Pilipino sa LA 2028 Olympics. #News5. So, 'di ba nakakatuwa guys na meron po tayong MVP na talagang masasabi natin na nakafocus din po sa pride ng Pilipinas. Nakafocus kagaya po sa sport and kultura nating mga Pilipino. Kaya para po sa mga naiinggit dyan, na kung saan ay nauna pa talaga daw sa TV5, hindi naman na number 1 na TV station ang TV5, sorry na lang po kayo. Kasi, syempre, kung sino po yung malaki po ang naging tulong para makamit po niya ang kanyang natatamasa ngayon, ang kanyang uunahin. Dapat nga nag-antay na lamang po
ang GMA na paunlakan sila ni Yulo. Tingnan nyo nangyari ngayon na sa sobrang kaatatan po nila, pwede namang magbalita na panalo na itong si Yulo, etc. Pero dahil sa gusto pong makipag-unahan na sa TV5, yun, yung pamilya po tuloy ang na interview na kung saan lumaki tuloy yung issue at nailabas yung family issues ni Yulo na ngayon ay sa halip na maayos ay tila lalo pa pong liyab, man po ang problema, internal problem po ng Yulo family. So yun lang guys naman, opinion lang naman po natin Kayo po ba? Anong inyong masisay patungkol po dito? And kung nagustuhan nyo ang ating update, paki-comment lang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.